Kinumpirma ng Philippine National Police na buto ng mga tao ang ilang na-recover mula sa Taal Lake. May mga kaanak na mga nawawalang sabongero na nagbigay ng DNA samples para maikumpara sa mga buto. Saksi, si Rafi Tima. Ikalimang araw na ng search and retrieval operation sa Taal Lake para sa paghanap sa mga nawawalang sabongero. Tulad kahapon, walang naiangat na kahina-hinalang bagay ang mga diver ng Philippine Coast Guard. Naglagay na lang muna ng boya ang mga kawani ng PCG bilang palatandaan ng kanilang mas malawak na search grid. Dumating na ngayong araw ang remotely operated vehicle o ROV na makatutuwang ng mga divers sa pagsisid. Kaya nito mag-operate ng ilang oras ng tuloy-tuloy. Inaasahang mahaba-haba pa ang operasyong ito at ayaw ng mga otoridad sagarin ang kanilang technical divers. Sa underwater footage na inilabas ng PCG, kita kung gaano kahirap ang paggalugad sa madilim at maburak na lake bottom. Bukod sa low visibility, kalaban din ng divers sa freshwater diving ang lamig ng tubig, lalo pat 50 hanggang 70 talampakan ang kanilang sinisisid. Sa kabila nito, sinabi ng PCG na maingat sila kapag nakakakita ng mga kahina-hinalang bagay para mapangalagaan ang chain of custody ng mga makikitang ebidensya. We need to be careful yung divers natin, kaya linalagyan talaga namin ng fine mesh net kasi it's a challenge. It's a challenge. Mula noong Huwebes, 4 na sako ang natagpuan ng mga otoridad sa ilalim ng Taal Lake. Isang sako naman ang na-recover sa tabi ng lawa. Matapos siriin ng PNP sa Camp Crame. Yung mga ba na nakuha ay sa tao talaga or? Halo-halo, no? Kasi alam nyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat ng makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human. Nagsasagawa na ang PNP ng cross-matching ng DNA samples ng mga kaanak ng missing sabongeros. I was informed na 12 po doon sa mga kaanak po na mga missing sabongero po ay nakuhanan na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin. Ang cross-matching ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is madali lang, mabilis na naman yan. Pero hindi natin mabigyan talaga ng oras dahil hindi nga natin alam ang mga complication na mag-a-arise kasi this is a technical process, very technical examination. Kabilang sa mga nakapagbigay na ng DNA sample ang ina ng nawawalang sabongero na si Edgar Malaca. Kayo ba nakuhanan na ng sample? Oo. Kailan po? Day ng gabi. At ang kapatid ng biktimang si Michael Bautista. Umaasa pa rin po kami na marami pang makita at the same time, meron po mag-positive pagdating po sa mga DNA. Kapag may DNA na nag-match sa mga na-recover na buto, Major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga itong, at least we're talking about the 34 missing sabongeros na hawak na cases na hawak po ng CIDG. dahil sa na-recover ng mga sakong naglalaman ng mga buto, tumitibay raw ang case build-up ng Department of Justice kaugnay ng mga nawawalang sabongero. We're going about the narration of Patidongan in the moves that we are asking the authorities, meaning the Coast Guard and the Navy, to search. Mukhang nakasanayan na ang magtapon talaga ron. It has already become a place to dispose of human remains. Hihintayin daw nila ang resulta ng forensic examination sa mga buto at sa DNA matching sa mga kaanak ng mga nawawala. Ipinagkibit-balikat naman ni Remulla ang mga lumalabas sa social media na umunoy tanim sako kasunod ng pagkakadiskubre ng mga ito sa Taal Lake. Wala, ano yan, kalokohan yan. Alam mo yan, this country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. Tinanong naman si Remulla kung mula sa mga umatras noon ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero ang nagpahiwatig ng muling pagnanais na ituloy ang mga kaso. Di man ito direktang sinagot ng kalihim, sabi niya, The state is the interested party here. Kaya wag natin sasabihin na porke may pamilyang tumahimik, hindi na kakasuhan tungkol sa kamag-anak nila. Hindi po. This is the interest of the state and this is the interest of the people of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Mga kapuso,
Maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.